the year po. Ha? End of the year, ma'am. So, kapag end of the year, ano ibig sabihin nun? Closing ng accounts. Closing ng accounts. Now, ang nangyari daw, nung particular year na yun, $20,000 pa rin yung purchase natin. Pero, nag-exchange rate. Magkano yung exchange rate? $1 million. Ha? One deal. This one is what you call subsequent cost. Again, it is called subsequent cost of your item or your asset. Kasi kaya siya naging subsequent kasi nung kinumpute mo siya, nagkaroon na siya ng difference doon sa iyong asset or sa iyong cost. Subsequent measurement. Again, that is your subsequent measurement nung December 31. Now, kung mapapansin mo, meron na siyang ibang costing. Now, yung asset mo or yung inventories mo, again, yung inventories mo, it will stay as how much? 1.160. But your accounts payable will be differentiated. Bakit? Mag-iba siya kasi tataas siya. Again, tataas yung accounts payable mo to 1.240 instead na 1.160. Nakasunod ka? Yes po. Yes, now, magkano yung itinaas ng iyong payable? 80,000. 80,000 pesos. So that one is increase in your accounts payable due to Forex. Now, you are already settling your account on Forex. Again, you are already settling your account nung nag-purchase ka ng inventory. January 11 na, magbabayad ka na. January 11, ang value ng inventory mo, dahil 60 pesos na rin siya, 60 pesos times 20,000. How much? 1.2 million. 1.2 million. Now, magkano yung changes niya? 40? You sure? From sa initial ba or Ano yung ma-minus yun, ma'am, sa initial o sa subsequent po? Wait lang. Subsequent. $40,000. Positive, negative? negative, ma'am? Negative. You sure? Positive po. Is it an increase or decrease? Decrease, ma'am. Kung magagaling siya nag-decrease siya, ma'am. Nag-decrease ng 240,000. Kapag inilagay ko dito, 40,000. 40,000 pa. Ay, 40,000. Magkano ang i-record natin as gain or loss due to Forex? Is it 120,000
40,000 ma'am. Loss. 40,000 40,000 loss ma'am. gain po. 40,000. Pag pinagsama na tong dalawa ha, is it 120,000 or 40,000? 40,000 ma'am. 40,000. 120. 1,000 po. It is 40,000. Bakit? Start ng year. Ito na yung pinagbasihan natin ng cost natin. Again, ito na yung pinagbasihan ng cost natin. Ibig sabihin, bumaba na yung ano, Different. nagkaroon na siya ng difference, which is galing sa sobrang taas, bumaba na siya. Pero ito, pag ni-recognize natin siya, is it still a gain or loss? Loss. It's Loss still ma'am. a Loss po. loss. A question, kailan natin i-recognize tong 80,000? Kailan natin i-recognize tong 40,000? 80,000 will be recognized on December 31, 2020. While this one, which is a gain from your inventory, that will be recognized on December 31, 2021. Again, this one is your your initial cost. This is your subsequent measurement, also known as your historical cost, kapag kinuha na natin to. Itong dalawang to, magiging historical cost na lang siya. Ito, kapag na-compute na natin to on December 31, this one will be your historical cost. Would you able to follow? Once again, ma'am. This one, di ba na-compute na natin siya on December 31? Nung na-compute na natin siya noong December 31, that is already your fair market value. That is your fair market value. Now, this one, this is called historical cost already. Historical cost. Now, you have your January 11 new cost. Still $20,000. Yet, you will be multiplying it to your new spot rate or new spot exchange rate. So this one, ang tawag na sa kanya, ito na yung bagong fair market value mo. Itong dalawa would be your historical cost. Hala, ba't ganyan yung mga itsura ninyo? Wait lang, miss. Confirm ko lang, miss. Sige, So, okay. So yung once na pumatak na yung January, yung previous foreign exchanges natin, ang magiging tawag na is historical cost na. As long as hindi mo pa kino-compute yung bagong fair market value, that is still the fair market value. Pero kapag na-compute mo na yung bagong fair market value niya and yung amount niya, that is called historical cost already. Okay. Thank you, miss. It's different from carrying amount, ha? It's different from your carrying amount. Kasi sa carrying amount, ang naaapektuhan is asset. Kapag itong historical cost at fair market value, ang naaapektuhan niya ay ang statement of comprehensive income. Tuloy na ba natin yung midterm? Hanggang doon lang tayo sa government grant. Government grant. Ma'am, may question po ako, ma'am. Kung sa may, Wait lang. Go, anak. yung 1,200,000 po na nasa pinaka, yung pinakabago, This ma'am. one. Ito.
yung tinatawag natin, yan po, SME. marirecognize siya sa January 11, 2021 po, tama? Mm. Okay, that is your SME. Yes. Ma'am, ask ko lang po sana, if ever yung transaction mo between lagi ng mag-end of the year or closing ng mga accounts, lagi po namin siyang gagamitin yung amount na yon, yung on the spot na exchange. Kunyari, may payable kami, kunyari, nag-acquire kami ng isang machinery, third quarter of 2023, then payable siya until second quarter of 2024. Lagi po kaming karoon ng bagong amount basta magko-closing po. Actually, kahit hindi closing, as long as that you have your payments. So, for example ha, si Bitug nag-purchase siya, 20,000 pa rin. Sabi ni Bitug, babayaran niya yung 5,000 as down payment. Yung 15,000 babayaran niya and 10 installments. So, yung 10 installments na yun, yung gagamitin mo, 10 exchange rate din yung gagamitin mo. And then, you will compare it. Iko-compare mo siya dun sa pinakauna. Kasi dahil installment basis siya, iko-compare mo siya dito sa pinakaunang, yung down payment niya na 5,000, kung ang value niya ay 6 pesos, times mo sa 20,000, yun yung i-compare mo kapag dinotal mo na yung lahat ng payments mo for that particular asset. Nagets mo? Or nalito ka? Opo, ma'am. Nagets ka na po. Mas okay na. Yung iba, go Bitug. Ay, medyo nagulan ako dun, miss. Bale, yung subsequent ng previous, dun natin i-difference. Kasi ito yung isa sample. Kapag installment, dalawa lang yan. Your first initial cost and then your subsequent measurement. At the end ha. So halimbawa, January ang nakuha mo ng January fee. February 30. March 55. So i-multiply mo siya doon. And then i-add mo lahat yung 10 mo plus yung down payment mo, total mo. And then saka mo siya i-compare doon sa initial cost mo. Yun yung exchange difference. Okay. So, bale, yung habang nagra-run pa siya sa year 2021, ang subsequent ko pa rin is December 31. Ano? Hindi ko na ma-explain. Kasi miss, meron ba tayong bagong entry dito na February? Kanina ko siya i-list? Kay December Hindi na, or kay ikukumpletuhin mo muna lahat ng payments mo. Kapag Okay, installment. Kasi ito kasi biglaan kasi siyang bayadan. Isang bagsakang bayadan. Okay? Kaya ba? Ma'am, bakit kailangan pa po ng subsequent, ma'am? Kung isang bagsakan lang naman ng bayaran, iba naman siya dun sa installment. Dahil lang dun sa Ito kasi December 31. May closing entries ka kasi. Magko-close ka ng books. Okay, sige. Pero kapag walang pagko-close ng books, hindi na kailangan ng subsequent kapag isang bagsakan lang. Yeah. Tama po? Okay, gets ko na. You'll just get your initial cost and then yung current mo, and then less mo, you have your temporary exchange difference. Okay. So nagkakaroon lang pala ng subsequent kapag may pagbabago dun sa Yes. Wait lang ha. visualize. Wait lang. Gusto ko yung mga mukha ninyo eh. Okay pa ba kayo? Ma'am, hindi ko na po kaya maglilib. Ano bang course mo at maglilib ka?
Ma'am, may klase na kami ng 5. A0 Ay, ano sa, ay, 19. naturo ko na naman to sa inyo. Bye-bye. Ma'am, pero magpo-post ka pa din po ng recording mo. Kasi ito ay inutos sa akin ng isang prof na nagtuturo ng higher accounting. Sabi niya, ituro ko daw sa inyo. Kasi bala ko, hindi ko na isasama to sa lecture. Eh, kailangan niya daw to sa IA1. Ma'am, pwede hindi wag na isama sa meter. Medyo, Ma'am, sa exam. Ay, hindi ko na din ituturo yung borrowing cost. ay, anong turo mo? Pwede na Forex, hamutin naman kami sa... Tsaka yung borrowing cost. Bahala na yung prof niyo sa IA1 ang mamroblema. Diba? Exam na yung IA1, ma'am, no? Yung intermediate one. Oo. Sino kaya? Baka kayo din yan, ma'am. Hindi kayo rin yung No, thank you. Ano? Sige na, A19 kung may klase pa kayo. Sige, ma'am. Thank you po. Hoping ka Thank na you sa po. recording. Thank you po. Ma'am, leave na din po kami. Sige, mag-leave na din yung mga gusto na mag-leave. Bye-bye. I hope Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Yeah. Anong bitog? Parang ang laki ng problema mo. Yes. Hindi ko talaga, it's pa-visualize ng Recording stopped. yung Ma'am, bagsakan. pwede pong isa pa kung example. Pwede naman. Ganito lang yan. Kapag subsequent kasi or kapag kumuha ka ng subsequent, ito, meron akong example dito. Isa pa. Nakikita yung example. Yes, please. Yan. Sige, meron daw tayo ditong purchase ng purchase, di ba? Ay, nawala siya. Ayan, nakikita? Nagkaroon ka ng goods or nag-purchase ka ng merchandise ulit. Ngayon, yung pag-purchase mo ng merchandise, magkano yung pinurchase mo ng merchandise? On credit. How much is that? Ma'am, hindi po kita lahat, ma'am. Hindi po nababasa lahat. Ma'am, putol yung gitna. Yan, mas okay. Kulang po. Ano yung 1,000 ba? Ayan, ma'am. Ayan, 1,000. Uy, Marvin, ba't nandito ka pa? Set bilang sila, ma'am. Di ako kasali. Ayan, nakikita? Yes. Yan. So, December 31, entity A sells goods on entity B on credit. So, ang ibig sabihin niyan, ang matatanggap mo ay accounts receivables, tama? So, part Yes. pa rin siya ng monetary. Now, tapos, $1,000 daw. $1,000. So, entity B settles the account on January 6. Entity A's functional currency is Philippines. Okay? Pag sinabi nating functional currency, yun yung mas madalas nating ginagamit. Okay? Yun yung talagang ginagamit ng negosyo natin na currency. Okay? Now, unahin muna natin gamitin yung mga ibinigay na amounts. Okay? So, ang hinahanap is how much the foreign exchange gain or losses noong December 31 ay re-recognize natin. Magkano yung pinautang sa atin? Or kailan tayo nag-purchase? December 1. December 1. Tama? So, 12-1. So, nung 1-12. Okay? So, nung 1-12, 1,000, magkano yung ating exchange rate? 50 pesos. 50 pesos. So, basically, magkano yung ating benenta or yung sales? 50,000. Sana tama yung sinulat ko. Next, nung December 31, 52 pesos. Naging 52. 52 pesos, ma'am. 52 pesos.
Now, may difference? 2,000. 2,000. Yes po. Gain or loss? 2,000 po. Loss. Loss. Yan yung i-recognize ng December 31. Yan yung i-recognize sa December 31. As loss, ma'am. Ang tawag dito is subsequent measurement wherein mini-measure natin or inaalam natin yung gain or loss ng ating asset or ng ating purchase or ng ating sale during the closing of the books. During the closing of the books for recording purposes. That is for the recording purposes. Okay, now, ito yung amount na i-recognize mo for your accounts receivables. Again, this one or this 52,000 ang i-recognize mo as your accounts receivable. Now, tatay dito. Kailan niya isi-settle? January 6. January 6. Ang January 6, magkano yung exchange rate? 47. 47. 7. Miss, wait a miss. Dun miss sa recognition of account receivable is hindi payable. Receivable to, anak. Kasi nagbenta ka eh. Nagbenta ka eh. Ay, nagbenta ba? Kala ko yun. Oo, Okay, sale. sorry, miss. Same lang din naman sila, babe. Kaya lang, yung isa receivable, parehas lang sila ng treatment. Okay. So, 47. Now, is it a gain or a loss? Still. Gain. Naging gain na siya. Gain. Magkano na gain mo? 5,000. 5,000 pesos. If we will be using your second historical cost. Tama, mali. Yes, ma'am. But the thing is, pagbasehan natin yung historical cost mo, ang una. Kapag yung historical cost mo na una, how much? 3,000 lang. 3,000. 3,000 yung gain mo. Now, these two affects already your SCI and your OCI. Dito, naapektuhan ka under ng OCI. Again, you have been affected by your SCI. Naapektuhan ka sa SCI mo. Kasi nagkaroon ka ng additional expense because tumaas yung iyong inventory. Diba? Tumaas yung cost ng iyong inventory. Or, ito naman, affected ka dahil tayo ay receivable, tumaas yung kita mo. Tumaas yung sales mo. Okay? Tumaas yung sales mo. Nung pumunta ka dito, mas, ito ha, pag part siya ng seller, nalugi ka. Bakit? Kasi, imbis na mataas na yung recognition mo or may mataas ka na recognition, bumaba pa. Tapos, yung cost of inventories na ginamit mo or yung cost ng goods mo na binenta mo ay hindi naman naapektuhan. Because of the exchange rate, bumaba yung kita mo. Or maaaring nalugi ka pa. Dito, nandiyan ka pa ba? Nakuha mo ba? Again, this one, dito income ka kapag ito ay sa part ng seller. Pero kapag part ka ng buyer, lugi ka. Pero kapag nandito ka, kapag part ka ng seller, again, lugi ka. Tapos kapag part ka ng buyer, kita ka. Kumita ka. Okay? Itog. Everyone, nakuha niya ba? Medyo nakakalito lang po, ma'am. Pero nakuha naman po. Okay. Pa.
ito because of the exchange rate and dahil sa closing entries. This one, because of the closing entries or the closing of the books. This one, ang pagbabasihan mo dyan. This is going to be your historical cost. Kapag part ka ng seller, pag ikaw yung seller, kumita ka ng 2,000 pesos. Dadagdagan yung income mo ng 2,000 pesos kasi tumaas yung exchange rate eh. Pero kung ikaw ay buyer, nalugi ka. Bakit ka nalugi? Kasi tumaas yung cost of, yung cost mo. Yung costing mo, tumaas. Instead na 50,000 lang yung babayaran mo, naging 52,000. Next, dito naman, kapag part ka ng seller, lugi ka. Kasi ang expected mo nga 50,000 pesos eh. Pero, ang babayaran na lang sa'yo is 47,000. So, nalugi ka. Kapag part ka ni buyer, panalo ka. Bakit? Kasi, nakamura ka. Now, ano yung sinasabi ko kanina kay Bitug? So, $1,000 yan. Sinabi ni seller, 50 pesos ang exchange rate. So, that is 50,000. Ngayon, hinati ni V2 yung kanyang payments. Nagbayad muna siya ng 200,000. Ng 200. So, 50 yan. 50. Now, hinati daw ni V2 sa 8 equal na amount yung kanyang payment. So, Tigwa 100, ma'am. oo. Kasi iba-iba yung value. Iba-iba yung exchange rate. Now, ang problema, hindi sila pare-parehas ng exchange rate. Ito 49. Ito 49, 62. Ito 50. Ito 45. Ito 40. Ito 39. Balik ulit sa 50, 51, 52. Ay, wag na pala. Sobra na. Ma'am, yung 32, ma'am. Yung pangalawa, ma'am. Ano yan, anak? Yung sa pangalawa pa sa baba ng 49. Okay lang yan. 32. Now, compute mo. Ito times ito. Compute mo lahat. Na-compute mo? Na-compute mo? Nagko-compute ka ha? Huwag kang hindi magko-compute. Next, i-total mo siya. Ano, miss? 38,600. Hindi lang ito ha. Pati itong 200. Pati ito. Yung 200 pesos. Yung down payment na 200. 48,600. Magkano? 48,600. May trust issues ako, no? Ayoko maniwala doon sa sinabi niya. Ayan. I love my life. Ay, naku. Sorry. Lutang na din po ako. Ayan. 45,600.
We took 45,600 lang. Ay, yung nasa baba ng 32 pala, na typo 62. Sorry na. Okay. Narinig ko. Magkano yung original price niya? 47. Ay, 50,000. So, magkano yung forex difference niya? 4? 400. Ay, 4. 4, tama? So, ito yung forex difference niya. Hindi mo na kailangan kumuha ng subsequent measurement. Hindi mo na kailangan kumuha ng subsequent measurement. Ito na lang yan, no? Ito na yung new fair market value. At ito yung initial cost. Yes po, yun ang arisan. Ma'am, paano kung halimbawa, installment siya, no? Tas ganyan din scenario, 8 installment. Kaso, pagdating ng pang 5th installment, pa-closing na siya ng kumbaga end of the Ay, year di na. kumuha ka ng subsequent. Subsequent na. Iba na naman. Okay, ma'am. Sige po. Yes, na. Pero syempre, hindi ko na yung tuturo sa inyo. Bahala na yung prop niya sa alin. pero lalabas yun sa exam. Lalabas sa exam. Hindi. Huwag mo lang bigyan ka ma'am ng idea. No. Sana madali lang yung ganyan namin, ma'am. Para Next. Ito. Turo ko na ba to o next time na? Face to face na po. Sa face-to-face na lang. Yun lang. Yan. Sana may natutunan kayo. Bali, miss, kapag wala ka pang closing, ang mangyayari dito sa SMB lang. Tsaka initial cost. add siya tapos yung ima-minus mo dun sa original price para makuha yung forex exchange or difference niya. Kapag subsequent, i-close mo muna siya and then yung Part siya ng closing entries. yes, miss. Then binayaran mo siya by the year then nag-open na ulit yung entries or yung journal. Yes. Doon mo siya ima-minus sa last na or subsequent na nag-close ka noong December 31. Yes. Okay. Yes, anak. ma'am, doon sa may subsequent, ma'am, di ba, nagkaroon po siya, di ba na-close na po yung entry. Bali sa beginning of the year, ma'am, magiging beginning balance na yun. Yeah. Kumbaga, natama po Year na sa historical cost sa journal entry siya. No. You don't have to do journal entries. Kasi yun yung meron ka ng particular na account. Meron ka ng financial statements dun eh. Itutuloy mo na lang yun on the next year. On the next year. Okay. Okay po, sige. May gusto kong tanongin eh. Kung okay lang ba siya eh. Kaya lang di ko mabasa yung pangalan niya eh. Kasi ang liit-liit eh. Problemado siya eh. May tanong ba? Romela? How are you? Ma'am, naguguluhan po ako. Yung doon po sa una, di ba po yung tawag dito yung December 1, na may December 31. Yung December 31 po, di ba po magko-closing po doon. Yung 2,000 po niya na difference, yun po yung loss. Kung ikaw po yung buyer. Tas ang tawag dito, kung ikaw naman po ay seller, yan po yung gain mo. Gain po ba tawag? Oo, gain yun. Tas po, sa January 6 po, yung 5,000 po ba? Oo, yung 5,000 po, di ba po nilas po doon sa closing? Tama po ba? Sa closing po nila. Oo, sa historical cost, second historical cost. Tas yung 5,000 po, yung it's either gain or loss po. Yes. Ang tawag po doon foreign exchange. Foreign exchange difference.
Ma'am, ano po, kung ayun po ay subsequent din po ba yung second example niyo po? No, yung yung term kasi na subsequent measurement, it is the process. It is the process. But what you call that part, yung nasa gitna, that is your current FMB. Ayun yung kinukuha nating FMB or siya na yung second historical cost mo. Okay po, ma'am. Malapit na, ma'am. Konti na lang po. Oo. Manlapas. Manlapas. Ano? Ma'am, Oo. tutulala na po ako. Bakit? Nalilito po ako dun sa pagkuha po dun po nga sa end po. The end. Opo. Which part? Ang example po. Anak, kunin mo lang, i-base mo lang siya doon sa currency. I-base nyo lang siya sa currency. Tapos, halimbawa, di ba yung una na kinuha mo na value, yun lang yung pagbabasihan, doon ka lang magma-minus. So, halimbawa, oo, kung ano yung makukuha mo doon, i-resume mo lang siya. Or on the side mo lang siya. Oh, may tanong pa. Dyan? Si John Rex. Si De Belen. Pumasok si De Belen. Okay. Naglalagay ako sa exam ng 3 forex. Naglalagay ako sa exam ng 3 forex. 2 installment, isang direct payment. Parehas na sa true or false. Yun ang sinasabi ko. Ma'am, kung mas okay po, ma'am, kung ano na lang, computation na lang. Para po alam din po namin kung may confident po kaming sagutin. Kasi ma'am, feeling ko po mas maano kami sa true or false. Hindi ma'am, I mean kung gusto niyo po lagyan ng true or false, pero wag naman po yung foreign. Ibukod niyo po yung foreign, wag niyo po ihalo sa true or false. Sure ka dyan. Ma'am, baka pwede po ba yung computation lahat? Duda po ako sa true or false eh. May hidden agenda. Bakit yung mga accountancy students ko, masyado kayong may trust issues? Yan ka. Ma'am, subok. Ay, subok na ba? Subok na. Wait lang, pumasok si Liva.